Good morning po dito sa akin, dito sa New Zealand at madaling araw po naman dyan sa Pilipinas. Ito po, isang babae na naman po ang hinuli ng NBI at nagpakalat na naman ng baling balita. Panuorin po natin ito. Ang babaeng nag-post online ng inedit o minanipulang pahayag ng Pangulo tungkol sa illegal na droga. Labis ang pagsisisi ng suspect na nagawa umano ang krimen para sa views sa kanyang social media account na kanya raw pinagkakakitaan. Nakatutok si John Consulta. Hindi pala. So, pinapatawag sa opisina ng NBI para investigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Hindi kailangan pumunta sa opisina talaga. Sinubukan pang magmakaawa pero tuluyang inaresto ng NBI Cebu ang babaeng ito sa Oslo dahil sa isang mapanirang post online. Kinopya at inedit raw ng 39 anyos na suspect ang post ng isang media network kaugnay sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para baguhin ang mensahe nito ukol sa iligal na droga. Ito yung post in question. Legal na daw ang droga bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. In-raise namin with the coordination with the Office of the Director. Ayon sa NBI, nagawa raw ito ng suspect para sa views. So sa ginagawa mong Inaresto sa Cebu. Oh, di po ba? Grabe na po talaga. Talamak na po talaga ang fake news sa ating bansa na dagdag na nakakagulo. Paalala lang po sa mga DDS o BBMS vlogger natin. Huwag na po tayong sumali sa awayan ng mga politiko. Tayong mga lehitimong gobyerno sa Pilipinas, tayo din po ang nalalagay sa kahihiyan. Dahil po sa paggawa ng maling balita, hindi po natin kayang tumbasan ang mga politiko kung anuman ang mayroon sila. At tayong mga lehitimong gobyerno sa Pilipinas ang nalalagay sa kahihiyan, kahirapan at kaguluhan sa ating bansa. Pabayaan po natin sila na sila po ang maglaban-laban. Huwag na po tayong sumali sa ikadadagdag ng kaguluhan sa ating bansa. Ang tanging magagawa po natin o ang tanging sandata po lang natin ay ang ballpen at ang balota sa darating na eleksyon. Nakakatiyak po ako na katahimikan ng Pilipinas kung ganyan po ang gagawin ng bawat isa sa atin. Yan lang po.